Hello Cancer, welcome dito sa iyong March 18 to 24 reading. Kamusta kayo? Sana kayong lahat ay okay. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa ating YouTube, don't forget to subscribe, like and follow na rin yung ating FB page. Personal readings, mag-PM kayo sa aking FB page kung balak nyong mag-avail ng reading services natin, book or inquire. No? The Moon, Pisces energy. Meron ka rin ditong Capricorn energy. Wow! So, nakikita ko dito lots of, goods or comfort. Kasi you have plenty of pentacles. So, ibig sabihin, pagdating sa material, maluwag, pati sa financial. No? And nakikita ko na merong dito. Happy ang family, kontento, maginhawa. Okay? So, maliwanag yung energy dito ng mga bagay na hidden or mga mysteries to be solved, with the Moon card and the High Priestess. So, may mga bagay dito na hidden. Or secrets. Kung meron mga nagtatago ng sikreto dyan sa paligid mo. Okay, merong passive energy with the High Priestess. Mas pipiliin na hindi magre-react. This is a card of non-action. So, mas maganda na, maging kalmado na lang, tahimik. Hindi gagawa ng any action, no? Pagiging passive. Meron kang Moon card, pwedeng may kinalaman to sa emotions mo. No? Kung may mga bagay dito na emotional or yung mga sitwasyon na nakaka-trigger sa iyo ng ng iyong emotions. Ang feeling ko rin dito sa Moon, may mga dito maa-unlock ka na mysteries or secrets, no? Yung mga marireveal na mga hidden. Possible na merong travel. Ayan. Baka yung iba by ayan, sa barko. No? Nakikita ko dito stormy yung weather nung bumiyahe. So, sabihin mo na pwedeng may mga may mga hassles or delays pagdating sa sa mga plans. Ayan parang may mga dito aberya At mukhang hindi mahirap yung yung pagbabiyahe dito. So sabihin mo na pwede ba meron kayo pinagdadaanan na parang ganyang sitwasyon na medyo medyo challenging. Or parang pagiging unpredictable. O unpredictable na na scenario.
Kasi para 'di ba yung weather gano'n naman siya eh. Minsan na aalis ka maaraw tapos biglang sasama na lang yung panahon. So may mga bagay dito na parang susulpot na lang sa'yo kasi nga unpredictable, no? Hindi mo inaakala na gano'n. Nine of Pentacles. Wow! This is enjoying material, material pleasures, 'di ba? Sabi ko nga mukhang masagana, maluwag pagdating sa material at sa mga pangangailangan, material and financial. Okay, meron ding mga attachments dito with the Devil card. Sabihin na natin may mga mahirap tanggihan na sitwasyon. Yung tipong matetempt kang gawin kahit alam mong hindi dapat. Ayan. May Capricorn and Pisces energy. Parang meron ditong person na nag-i-sneak with the Seven of Swords. Yung tipong patago. Pasikreto yung ginagawa niya, yung kilos niya. Parang patakas na energy yung nafe-feel ko. Ayan. So, baka may ma-encounter ka na ganyan. Okay, mag-ingat sa mga akyat bahay, magnanakaw, parang ganun eh. Parang alam mo yung nakapasok siya without anyone na nakapansin man lang, di na malayan, tas nakapuslit din. Parang ganun yung dating dito. Sneaky na energy. Parang meron akong na-pick up din dito na energy na parang nasayang with the Five of Cups, no? Parang nangihinayang kasi yung natapon or basta meron ditong na-wasted na parang hindi man lang manghihinayang kasi hindi na pakinabangan na kumbaga parang sa pagkain na panis lang, no? Sobrang daming handa tas napanis. Example lang yun hindi ko sinabi na may mapapanis. Pero parang ganun nga energy na parang nasayang yung mga grasya. Ang dami-daming hinanda tapos hindi naman naubos, napanis. Yun. Parang may ganung energy na wasted. Uy, may mabibilis na paparating sa'yo. Ayan, parang 8 of Wands energy. May mga paparating sa'yo mabilis. Pwedeng mga mabibilis na pagbabago ito na kailangan mong makapag-adjust, makasabay, no? May mga bagay din na dito na parang malayo pa lang paghandaan mo na, foresight, no? Parang ang nafi-feel ko diyan pinapayuhan ka na mag-prepare kahit na hindi mo alam. Kumbaga maganda yung prepared ka, na-anticipate mo na, no? Malayo pa lang ka na. Gagawin mo na yung mga dapat mong gawin. Kasi nga meron ditong parang biglaan na lang magugulat ka, mabibilis eh. No, may mga sobrang bilis na mga pangyayari diyan kaya maganda, malayo pa lang kahit na hindi mo alam kung ano ba tong mga bagay na to. Prepare ka na kung ano yung mga possible na pwede mong paghandaan. Investments, invest wisely. O baka yan yun. So, parang it's best na makapag-prepare ka na, makapag-ipon o makapagtabi ng pera or makapagpundar ng kabuhayan or negosyo bago alam mo yung bago dumating yung mga bagay na unpredictable tapos ang bilis-bilis ng mga pangyayari. Parang yun yung nafe-feel ko. Ayan be farsighted and alert, tapos invest wisely. So parang may kinalaman siya sa kabuhayan, pera. Mas maganda yung pagpaplano. Ngayon kaya nga may Pentacles, ayan preparation, securing the future. Pwedeng ganyan.
May kinalaman sa family, sa kabuhayan, or sa financial ninyo. Direction, plan where you want to be. Importante yung pagpaplano paghahanda for the future, pati ito dito sa direction. Kumbaga dapat may may mga goals, hindi lang sa sarili mo, kundi para sa mga loved ones mo rin. Yung tipo ngayon pa lang parang pinaghahandaan mo na. Kumbaga, nagsisimula ka na ngayon para sa future mo, future ng mga anak mo, apo mo. Meron ka ring guardian angel dito. Some higher power protects you from difficulty. So, ayan, you are protected by your angel, sabi dito. Hindi ka basta-basta pababayaan. Pero, syempre, importante yung preparation, no? Duality, do not forget about the dual nature of people. Ayan. So, may mga, ang nafe-feel ko dito sa dual nature ng ng mga tao is pwedeng may dito, doble cara. No, two-face. Two-face. Ito, kung sino man yung tinutukoy dito sa duality. So, maging maging sensitive ka na ma-detect mo alin yung totoo sa hindi. So, pwedeng may mga tao dito na truthful sa'yo, pwedeng merong mga kakampi, pwedeng iba may kalaban mo pala, hindi mo alam, babalat kayong kaibigan. So, ayan. Pwede kasing meron dito pag nakaharap sa'yo, iba mabuti siya, pero pag nakatalikod ka na, iba rin naman pala yung patalikod kung tumiro. May sneaky nga rito. Ayan, 7 of Swords. May mare-receive ka dito. Meron kang gift, no? Kung ano man itong paparating sa'yo, may matatanggap ka. At pwede daw opportunity yung isa sa mga posibleng mare-receive mo. Partnership. Wow! Baka business partner ito. Joining forces with business partners. Wow, win-win. So, malaking chances ninyo mag-succeed itong partnership ninyo. Romantic man ito or business, no? Makikisosyo ka. Ayan, meron palang Kaya pala may duality rin dito. So, malakas yung energy ng partnership, whether romantic or business. Tingnan na natin yung closing message para sa iyo. Wise leader, you are a beacon for others. So, people look up to you, so you should set a good example, lalo na pagdating sa iyong mga anak. Or kung sino man ito, sa workplace man ito. No, parang itong mga tao na to, nagre-rely sila sa iyo. Pwedeng ikaw yung head ng dyan sa department nyo, or head ng isang community or group, or ikaw yung pinaka madre or padre de pamilya, no? Ikaw yung pinaka leader, ikaw ang nag-i-initiate, ikaw ang nagtuturo, nagga-guide. Pwedeng yung iba kayo, teacher. Basta parang kayo dito head kayo ng isang unit or grupo, organization, fellowship, church, hindi ko alam sa isang institution. So, sabi dito, ikaw ay isang mabuti at magaling na leader. Kaya ikaw ay, kumbaga, ikaw yung pwedeng, kung ano yung nakikita nila sa'yo, ginagaya nila. Kaya importante na magsiset ka dito ng ng magandang example. Pag sinabi rin kasi nating beacon, pwedeng ikaw yung nagbibigay ng guidance, ikaw yung nagbibigay ng kaliwanagan. So, pwedeng ganun. Isa ka sa parang kumbaga, people appreciate you kasi ikaw ay magaling magpayo at mabubuti yung mga payo mo. Madalas nakakapagbigay ka ng
nakakatulong ka kasi nakakapagbigay ka ng kaliwanagan sa sitwasyon nila, no? Hindi ko alam sa kung paanong paraan, pero nakaka-influence ka in a good way, and uplift ka ng energies nila. Ayan. So, ikaw ay magandang maging leader kung meron kang mga ganyang qualities. Okay, Cancer, sana nagustuhan mo itong reading mo. Take care and God bless.